kilometer zero. Yun no, best friend forever. Wala naman talagang shortcut na daan. Pa yun yung mga bundok natin. Ito talaga ang nagbibigay lakas. Grabe, lalaki ng bato. Ayan mga kapartner, ito yung tinatawag nilang simbahang bato. Magandang araw sa atin lahat mga kapartner. Panibagong araw, panibagong paglalakbay, panibagong vlog. Unang-una, time tayong manalangin na lagi tayong gabayan sa ating paglalakbay. Lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan na ilayo tayo sa lahat ng kapamakan sa araw-araw nating buhay. Nandito tayo ngayon sa kilometer zero. Ang rides natin ngayon papuntang Simbahang Bato sa Barangay Kamatsili, Doña Remedios Trinidad o DRT, Bulacan. Mula starting point hanggang dito, mayroon na tayong ilang kilometers na tinakbo kaya medyo tinanghali na tayo. Sana hindi tayo gabihin sa ating paglalakbay mga kapartner. At dahil wala tayong navigation system na ginagamit, dating gawi tayo magtatanong-tanong tayo kung saan papuntang Simbahang Bato ng DRT. Ang importante sa rides, makarating ng safe. Tara na! May kasabihan tayo kung ano man ang marating natin sa buhay, physical lang magbago, ang ginintong puso at kagandahang loob, ganun pa rin. Paano masabi? What? Sa mga bago lang sa aking channel, welcome. Sa mga dati na sa aking channel, welcome back. Chill ride lang tayo mga kapartner, yung tamang takbo lang, parang tayo. What? Nandito pa lang tayo sa National Museum of the Philippines mga kapartner. Mainit na talaga ang panahon ngayon. Parang uulan. Yan mga kapartner, matraffic na tayo dito pagka ganitong oras, tanghalian. Hindi lang pagkain ng ating baunin sa tanghalian, kundi mahabang pasensya. Mga kapartner, pagka ganito katindi ang traffic, kailangan malawak ang ating pangunawa at isipan para iwas disgrasya. Nasa Luton pa lang tayo, tamang pacing lang tayo mga kapartner. May kunting ahon tayo dito diretso ng MacArthur Bridge. Medyo nagdilim ang kalangitan, makulimlim, parang uulan pa yata. Umulan umaraw, tuloy pa rin ang ating padyakan. Sa ating paglalakbay, mamamangha tayo sa ganda ng kapaligiran. Ayan mga kapartner, babaybayin lang natin nito. Daanan ng LRT hanggang makarating tayo ng monumento. I-enjoy muna natin ang ating rides habang nasa kapatagan pa tayo. Kagandahan lang dito sa ating rides o solo rides, pwede tayong bumilis, pwede tayong bumagal. Nasa Fifth Avenue na yata tayo. Approaching to Monumento LRT station na tayo. SM Grand Central na tayo mga kapartner. Ayan, nasa Monumento Circle na tayo. Umaambon-ambon na sa bandang ito mga kapartner. Pagka lumakas ang ulan, sisilong tayo pero tuloy pa rin ang tadyakan.
Nasa Valenzuela na tayo banda mga kapartner. Umaambon-ambon pa rin mga kapartner na medyo mainit ang panahon. Dating gawi tayo, pagdating natin sa Bukawi, magtatanong-tanong tayo kung saan papuntang Philippine Arena. Doon tayo dadaan papuntang DRT Bulacan. Mahirap talaga maglakbay pagka wala tayong navigation system na ginagamit. Obligado talaga tayo magtanong para makarating tayo sa ating pupuntahan. Ganun pa man, i-enjoy lang natin ang ating rides. Gawin natin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Accurate talaga ang mga turo sa atin ng ating mga boss idol traffic enforcer kung saan tayo dadaan. People's Park, Valenzuela na tayo mga kapartner. Maambon-ambon ng konti mga kapartner pero hindi naman malakas. Hindi tayo hinto, patuloy pa rin tayong papadyak. May kalayuan pang ating lalakbayin mula dito. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers pang ating tatakbuhin. Touchdown to Malinta na tayo mga kapartner. Yun no, best friend forever. Kanya-kanya at para-paraan lang yan kung paano tayo sasaya gamit lang ang ating bike. Iba talaga ang nakukuhang saya sa pagbibisikleta. Ito ang bisyo natin na may benepisyo sa katawan. Huwag lang sanang umulan ng malakas, kahit ambon lang. Ang importante, hindi tayo mabasa. Giginawin tayo. Ibang-iba talaga ang panahon ngayon. Naulan, sobrang init naman. Kaya ingat po tayo lahat sa pabago-bagong panahon. Approaching to May Kawayan na tayo mga kapartner. Tamang speed lang tayo mga kapartner, makakarating din tayo sa ating pupuntahan. Yun no, palakas ng palakas na yata ang ulan. Sa bagay, maganda nga ang umulan para madiligan ang mga halamang natutuyo na dahil sa sobrang init ng panahon. Ang galing naman ng pagkakagawa, ginamitan talaga ng mindset. Tamang-tama, pataasin lang ito dahil kunting ulan, bumabaha agad. Tulad ngayon, pumapatak na ang ulan at solid talaga ang pagkakagawa ng kalsada nila. Makapal at malalaking bakal ang nilagay nila. Ayan mga kapartner, napahinto tayo dito dahil nakalagpas tayo sa ulan kanina. Pupunasan muna natin ang ating sunglasses at ang ating camera na ginagamit dahil hindi naman waterproof. Kailangan ingatan natin. Napakalaking bagay talaga, may protection tayo sa mata. Padyakan na. Nasa Marilao pa lang tayo mga kapartner. Pagdating natin sa Bukawi, magtatanong-tanong tayo kung saan papuntang Philippine Arena. Kagandahan lang dito sa ating solo ride, pwede tayong bumilis, pwede tayong bumagal. Yung wala tayong hinahabol at hinihintay. Grabe ang itim ng ulap dun sa kamay nilaan mga kapartner. Buti na lang tuloy-tuloy pa rin ang ating padyakan kanina. Kung sumilong tayo, nabutan tayo ng malakas na ulan. Dito sa bandang ito kahit makulimlim, mainit pa rin ang panahon. Sabi ng pinagtanungan natin kaninang boss idol nating traffic enforcer, medyo malayo-layo pa daw tayo. Nasa 60 km mahigit pa ang ating tatakbuhin mula dito. Madadagdagan pa yan pagka hindi tayo lumagpas o maligaw.
Buti na lang mayroon tayong mas. Allergy kasi tayo sa alikabok. Oo, usok ng sasakyan. Nasa Bukawi na pala tayo mga kapartner. Pagdating sa unahan, magtatanong-tanong tayo kung saan papuntang Philippine Arena. Sabi ng pinagtanungan natin kanina, mayroon daw daanan doon papuntang Santa Maria. Santa Maria to Doña Remedios Trinidad. Ayan mga kapartner, lumagpas tayo kanina. Buti na lang mayroon tayong mga idol nating traffic enforcer. Malayo-layo na sana ang ating tinakbo kanina. Okay lang kasi part talaga ng ating paglalakbay yun. Ang maligaw. Yun no, pag nakakita talaga ako ng sakahan, namamangha ako dahil ito ang kinabubuhay namin hanggang sa ngayon. Proud na proud talaga ako bilang isang farmer. Ito talaga ang hanap buhay na mahirap na masaya at nag-i-enjoy. Napakagaling talaga ang mindset ng may-ari nito. Yung kabila, land preparation dito sa kabila, ilang buwan nang may tanim na palay. Ang galing! Ayan mga kapartner, nakapag-warm up tayo sa kunting ahon dito sa flyover. Yun no, nakarating din tayo sa Philippine Arena. Iikot muna tayo dito at maghahanap ng matatanungan. Sabi kasi ng pinagtanungan natin kaninang mga boss idol traffic enforcer, mayroon daw ditong daan papuntang Santa Maria. Ayan, nakapagtanong tayo dito sa ating mga idol guard. Sa bypass road daw tayo dadaan. Picture muna tayo dito tapos pahinga ng konti at tatakbo naman tayo papuntang Santa Maria. Ayan, nakapagpahinga na tayo. Tara na! Ayan mga kapartner, ito pala yung sinasabi kanina ng mga boss idol nating guard. Ito daw yung bagong gawang bypass road papuntang Santa Maria. Ayan mga kapartner, nakapagtanong tayo dun sa kanto. Diretso lang daw tayo. Pagdating dun sa unahan, magtatanong-tanong tayo uli sa ating mga boss idol traffic enforcer. Kahit na mabawasan ang ating travel time, okay lang. Importante makapagtanong tayo kung saan ang malapit na daan papunta sa ating destinasyon. Sa ating paglalakbay mga kapartner, wala naman talagang shortcut na daan para marating agad natin ang ating pupuntahan. Parang life lang yan. Bayan na tayo ng Santa Maria. Umaambon-ambon na naman mga kapartner. Sana ambon lang, hindi umulan ng malakas. Wala kasi tayong dalang kapote ngayon. Nung nag-ride out tayo kanina mga kapartner, ang ganda-ganda ng panahon. Kaya sa hindi inaasahan, magbabago pala ang weather. Saludong-saludo talaga ako sa ating mga idol traffic enforcer na ating pinagtatanungan. Ang babait nila. Hindi maiiwasan na hindi tayo lumagpas pero hindi tayo maliligaw. Puro tanong tayo mga kapartner. Mindset ba? Nice. Ayan mga kapartner, daan muna tayo dito sa simbahan ng Santa Maria, Bulacan para makapagpasalamat na nakarating tayo dito.
Yan mga kapartner, nakapagpahinga tayo ng konti doon sa simbahan. Padyakan na naman tayo dito. Pagdating sa unahan, dating gawi, magtatanong-tanong tayo uli. Ang babait talaga ng mga taga Santa Maria. Talagang tinuturo tayo kung saan ang daan papuntang Doña Remedios Trinidad. Mayroon pa tayo ilang kilometers na tatakbuhin mula dito mga kapartner. Yun no, kailangan talaga doble ingat tayo dito dahil ang makakasabay natin sa daan ay yung mga malalaking sasakyan. Mula dito sa kinaroroonan natin mga kapartner, Banayad Ahon na tayo. Ayun yung mga bundok na tinuro sa atin ng ating pinagtanungan kanina. Doon pa daw banda ang Doña Remedios Trinidad. Medyo may kalayuan pa ito mga kapartner. Sa bandang ito mga kapartner, mahaba-haba na ang traffic. Kaya pagka ganito, magbaon na tayo ng mahabang pasensya para iwas aberya. Ang lalaki talaga ng mga truck na ating nakakasabay at nakakasalubong. Lalong-lalo na siguro yan mamaya pagbalik natin. Buti na lang may face mask tayo at goggles. May protection tayo sa alikabok. Masarap lang sa ating paglalakbay, mayroon tayong nakukuhang aral sa bawat lugar na ating napupuntahan. Natatatak sa ating puso at isipan. Ayan mga kapartner, approaching to Norsagaray na tayo. Hindi ko lang alam kung ilang bayan pang ating dadaanan sa ating ruta ngayong araw o lugar na ating pupuntahan. Mga kapartner, napakalaking challenge sa ating paglalakbay ngayon. Yung mga nakakasabay nating mga malalaking sasakyan sa daan at sa makunat na Banayad Ahon. Okay lang naman kasi ito yung pinaka-exciting part ng ating paglalakbay. Sa pagbibisikleta, kahit gaano mang kahirap, kalayo ng ating ruta, basta porsigido, makakarating din tayo sa ating pupuntahan.
Yan mga kapartner, kakaliwa daw tayo dito, sabi ng pinagtanungan natin kanina mga boss idol traffic enforcer. Center Island ng Norsagaray. Dating gawi tayo, pagdating dun sa unahan magtatanong-tanong tayo ulit. Ayan mga kapartner, approaching to Angat, sabi ng pinagtanungan natin kanina. Kasunod nito ay ang bayan ng Doña Remedios Trinidad. Ito talaga ang nagbibigay lakas at ganado tayong pumadyak ng pumadyak pagka ganito ang ating nadadaanan. Magagandang tanawin sa paligid. Sa ating paglalakbay mga kapartner, hindi sapat ang lakas at tibay, kundi ang pananalig sa taas na lagi tayong gabayan sa ating paglalakbay. At sa bawat paglalakbay natin, marami tayong natututunan sa mga taong nakakasalamuhan natin sa daan. Hindi ko lang alam kung ilang kilometers ang Banayad Ahon na to. Magmula pa sa Santa Maria hanggang dito. Wala kasi tayong ginagamit na navigation system kundi pagtatanong lang. Ito na yata yung sentro o bayan ng Angat. Yan mga kapartner, napahinto tayo dito sa Santa Monica Parish Church ng Angat para makapagpasalamat na binigyan tayo ng lakas na makarating tayo dito. At patnubayan tayo sa natitirang kilometers na ating paglalakbay mula dito. Lagi nating iisipin walang ibang gagabay sa atin kundi ang Poong May Kapal. Sabi pa nga eka, lahat ng bagay dito sa mundo ay bonus na lang yun para sa atin. Magkaiba-iba man tayo ng relihiyon, iisa lang ang ating dinadasal, ang mapabuti tayo. Dito sa kabila, ito naman yung pamilihang bayan ng Angat. Padyakan na naman tayo dito mga kapartner. Sa ating paglalakbay, ramdam natin ang pagod pero napapawi ito dahil sa magagandang mga lugar ang ating napupuntahan. Ginaganahan tayong pumadyak ng pumadyak dahil sa mga taong mababait na ating nakakasalamuha sa ating paglalakbay. Sila din ang ating inspirasyon sa mga banayad at matitinding ahon. Ayan mga kapartner, medyo lumampas tayo ng konti kanina. Buti na lang nakapagtanong tayo. Nandito na pala tayo banda sa may Angat Bridge. Ang haba ng tulay na ito. Isang pinakamalaking challenge sa pagtawid dito sa tulay ay ang malakas na hangin na sasalubong sa atin dito at mga nakakasabay nating malalaking sasakyan. Ang advantage lang dito mga kapartner, yung mabigat tayo. Hindi tayo basta-basta mabubuwal sa hangin. Open air kasi ito mga kapartner, kabilaan. Kaya pag hindi kaya, baba tayo sa bike para iwas disgrasya. Approaching to Barangay Baybay na tayo, kitang-kita natin mga kapartner, medyo matindi-tindi ang ahon natin dito. At sabayan pa ng matinding init dahil sa sobrang init, ang paligid ay tuyong-tuyo pati halaman. Grabe talaga ang panahon ngayon. Kanina umulan, ngayon sobrang init naman. Mula kanina nakaka3 litro na tayo na tubig na ininom.
Kailangan na kailangan talaga para hindi tayo ma-dehydrate. Yun no, ito yung nagpapagana sa atin pumadyak ng pumadyak. Nakakakita tayo ng magagandang tanawin dito. Kahit paakyat o banayad ahon, sulit na sulit naman ang view. May mga konting off-road na ating dinadaanan dito sa paakyat, manageable naman. Dahil nakikita natin mayroong konting recovery, mga ilang meters ang haba, medyo makakabawi tayo ng lakas. Okay na yun. Doña Remedios Trinidad town proper, mayroon pa tayong 3 kilometers away. Natatakbuhin mula dito sa signage. Malapit-lapit na tayo mga kapartner. Yan mga kapartner, approaching to Doña Remedios Trinidad. Sa mga ganitong ahon, wala naman dapat tayong patunayan. Ang importante lang naman ay ang makapag-exercise at makapagpapawis. At isa pa, hindi naman tayo kumakarera. Sabi pa nga kapag napagod, pwede naman magpahinga. Pero hindi pwede huminto sa hamon ng buhay. Sa ating paglalakbay o pagbibisikleta, ito yung nagpapasaya sa atin. Sulitin natin mga kapartner ang kagandahan ng kapaligiran at makapagpahinga, makabawi man lang sa ating mga ahon kanina. Saktong-sakto lang ang ating stopover dito. Nakapagpahinga tayo ng konti. Napawi din ang ating pagod at pawis dahil sa magagandang tanawin dito sa paligid. Mayroon pa tayong ilang kilometers na tatakbuhin mula dito para marating natin ang Simbahang Bato. Let's go! Padyakan na naman tayo dito sa matinding ahon. Chill ride lang tayo dito sa ganito. Yung tamang takbo lang parang tayo. Nice. Dating gawi tayo mga kapartner, pagdating sa unahan magtatanong-tanong tayo kung saan papuntang Simbahang Bato. Ang bait talaga ng mga taga Bulacan, lalong-lalo na sa mga pinagtatanungan natin kung saan tayo dadaan. Yan mga kapartner, kahit marami tayong beses lumagpas, maraming beses nagtanong, at least nakarating tayo dito. Yan mga kapartner, medyo lumampas tayo kanina. Buti na lang nakapagtanong tayo dun sa ating mga boss idol, Barangay Tanod. Dito daw tayo liliko sa May Kamatsili Elementary School. Dahil sa sobrang init ng panahon at pabago-bago minsan naulan, grabe yung kabundukan nila dito, tuyong-tuyo. Yung mga damo parang sunog na dahil sa sobrang init ng panahon ngayon.
Ayan mga kapartner, maghahanap tayo ng mapapagtanungan. Baka magkaligaw-ligaw na naman tayo. Nakapagtanong tayo kanina mga kapartner. Pagdating sa unang kanto, kakanan daw tayo dyan sa may Rap Road. Excited na tayo makita natin ang simbahang bato dito sa DRT. Challenging talaga itong ruta. Bukod sa paakyat, marami tayong nakakasabay na malalaking truck. Malikabok pa. Ayan mga kapartner, accurate na accurate talaga ang ating pinagtatanungan. Normal lang lumagpas tayo mga kapartner pagdating sa kanto. Tapos nagkataon wala tayong mapagtanungan, lalagpas talaga tayo. Paano masabi? Ito yung pinakamasaya at exciting sa rides natin ngayon. Off-road, ang lalaki ng bato sa daan. Yun, nakalagpas din tayo sa off-road. Maiksi lang pala. May mga estudyante tayong nadaanan. Proud na proud talaga ako sa kanila. Kahit malayo ang school at bundok pa ang kanilang pag-uwi, may determinasyon talaga silang mag-aral. Partida pa yan, naglalakad, papasok at pauwi. Yan, nakarating din tayo dahil first time pa lang natin dito nakipag-usap tayo kay Kuya Bubit, tagapamahalan ng Simbahang Bato. Mula dito, pwede tayo maglakad o magbike paakyat ng bundok. Grabe, lalaki ng bato. Tingnan nyo naman, oh. Bundok na bundok talaga. Ito yung tour guide natin, oh. Anong pangalan mo? Jason po. Nag-aaral ka? Apo. Grade 3 na po. Very good. Grade 3 na po. Grade 4. Galingan mo sa pag-aaral, ha? Ano? Nahirap lang po kami. Sinamahan tayo ng ni Kuya Jason dito sa Simbahang Bato. Grabe, rough road. Sa totoong buhay, pag nagtanim ka ng mabuting gawain, mabuti din ang balik sa'yo. Sobrang bait nila dito. Labit na po tayo. Diyan lang po yun. Yan lang. Medyo malapit na tayo. Pero doon, sa taas tayo ng bundok. Yan si Jason, tour guide natin. Ito yung tinatawag niyang Simbahang Bato, mga kapartner. Diyan daw tayo dadaan papasok mga kapartner. Kasya kaya tayo dyan. Mula dito maliit tingnan pero malaki pala ang butas. Ayan mga kapartner, ito yung tinatawag nilang Simbahang Bato. Nandito na tayo sa loob. Ang nasa taas nito ay Santo Niño at Mama Mary. Madilim na dito sa loob dahil hapon na. Napakaganda talaga ang rock formation dito sa loob. Dapat medyo maaga pa tayo nakarating dito para may liwanag pa tayong nakikita. Dati daw yung nasa baba, tubig yan. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, natuyo pati damo. Sulit na sulit talaga ang pagod natin dito. Akyat pa sana tayo sa pinakatuktok ng bundok. Mag-aalas 6 na ng hapon, papadyak pa tayo pauwi. Mahirap maglakbay ng madilim. Nung araw, may tubig pa. Pwede daw mag-swimming dyan. One week later. Magandang umaga sa atin lahat mga kapartner. Dito na tayo nagpalipas ng gabi kay Kuya Bobit. Hindi na tayo pinayagang maglakbay sa ganong oras dahil
pagka ganong oras hapon na mga medyo alas 6 na, labasan na kasi ng mga malalaking truck may kargang buhangin. Kaya mahirap maglakbay sa ganong oras. At umulan pa ng malakas kagabi. Medyo malayo-layo pa ang ating lalakbayin pa uwi. Tara, baba na tayo. Ayan mga kapartner, nandito na tayo sa baba. Titingnan natin yung oras, kung anong oras tayo aalis dito. At kung anong oras tayo makakarating sa ating munting tahanan. Seven auto ng umaga. Tayo mag-i-start pumadyak. Palis na tayo dito sa Simbahan ba to? Simbahan ba to? Ay, si Kuya. Ayan. Si Kuya, may... Ingat ka. Uwi ka na. Proud na proud talaga ako kay Kuya Bobit. May busilak at gininto ang puso. Dito na tayo pinagpalipas ng gabi ni Kuya Bobit sa munting tahanan niya. Maraming salamat Kuya Bobit. At sa mga pangaral mo, ang babait talaga ng mga taga Bulacan. Napakaraming pwedeng maging kaibigan pero bibihira lang makahanap ng isang tunay na kaibigan. Kaya maraming salamat sa iyo Kuya Bobit. Lalong-lalo na sa mga advice mo sa akin. Sa bawat paglalakbay natin, marami tayong natututunan na magagandang aral. Sabi pa nga ikaw, walang mahirap na daan o ruta. Ang importante dito tayo nag-i-enjoy. At ito ang nagpapasaya sa atin. Sa pagpadyak, hindi sukatan ang tibay at lakas, kundi ang pananalig na hubugin tayo ng panahon. Ang dabis sa ating paglalakbay ay ang ating determinasyon. Sa bawat takbo ng ating buhay, lagi tayong manalangin at gabayan tayo sa ating paglalakbay na makarating tayo ng safe. Focus lang tayo sa goal. Napakaganda ng sunrise ngayon. Ang bait talaga ng Panginoon sa atin. Akalain mo kahit dito sa tuktok ng bundok, pwede tayo makapagtanim at may mga palayan dito. Magandang biyaya na ibinigay sa atin kaya pag-ingatan natin mga kapartner. Mga kapartner, kung nagustuhan nyo tong video na to, like, subscribe, click notification bell para updated kayo sa mga bidyong ina-upload ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli.